Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandes Vlog. Nako, mainit, matindi. Ito ang ating tatalakayin muli dito sa kaso ni Catherine Camilon sa kanyang pagkawala. Napakainit pong usapin, tuluyan na di umanong nakatakas. Itong tinuturong utak na si dating Police Major De Castro. At siyempre, napakainit ding usapin ay nga po ay ipapatawag dito sa Senado ang asawa daw ni dating Police Major ay damay. Naku po, damay sa investigasyon. Yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin, mga kaibigan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muli nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan, mga kaibigan, sa puntong ito. Nako, talagang smile muna tayo at palakpakan. Araw po ng Martes, nako po, maraming mainit na usapin. At kaunting paalala bago tayo magpatuloy sa lahat po ng hindi pa nakakapanood nitong aking latest upload. Kagabi ho, diyan ho, sa ika nga po yung aking channel naka-upload, pwede nyo pong bisitahin, mga kaibigan. Okay, dumako na po tayo dito sa mainit na usapin. Bagamat ito po ay noon pa ito pinagdidibatihan sa social media. Pagkatapos siyang matanggal sa serbisyo, itong si De Castro, ay ang dami na rin po nagpaparating sa akin sa Messenger, public opinion, na ito daw di umano si De Castro ay tuluyan ng tumakas. Bibigyan po natin ng linaw yan, mga kaibigan. Ito daw ay tuluyan na di umano na lumabas ng ating bansa. Ang dami ho. Kahit puntahan nyo ngayon diyan sa comment section, ay ang dami po nagpapaabot na ika nga po kanilang mga public opinion na ito daw di umano ay tuluyan ng nakatakas si De Castro lumabas ng ating bansa upang ika nga pagtaguhan itong kinakaharap niyang kaso. Sa punto pong ito, ako po ay naniniwala at nirespeto ko kung ano man ang mga public opinion nyo. Naniniwala po tayo sapagkat wala po tayong batayan na ika nga po ay mga video na ito ay sa katunayan ay lumabas po ng ating bansa si De Castro. Yan ay pawang public opinion ng ating na ika nga po ay masugid, concern dito sa kaso po ni Catherine Camilon. Bagamat sinasabi nila na ito ay nakatakas, ay hindi po natin pipwedeng sisihin sila kung bakit sinasabi nila na ito po ay nakatakas. Ay pwede po natin paniwalaan, pwedeng hindi. Yan ay pawang public opinion. Sapagkat kung tutuusin kung dalawakan po natin ng pangunawa dito sa sinasabi ng ating mga mahal na taga-subaybay na ito daw po di umano ay tuluyan nakatakas, ay maliwanag po na kahit ano pong gawin nitong si De Castro, ay pwede po siyang mag-travel kahit saan, mga kaibigan. Pwede siyang pumunta sa ibang country basta't may pera siya, basta't may passport, basta't may legal na papilis. Wala pong pwedeng makapigil sa kanya. Ay kahit sinasabi ng CIDG ay monitor ang galaw nitong si De Castro kahit saan magpunta. Ay tanging monitor lang po. Ay wala po silang karapatan na ika nga pigilan ito, mga kaibigan.
dahil wala po itong hold departure order. Yun po ang masasabi ko, isang punto de vista. Tinalakay po natin ito, pasensya na po na wala tayong naipakitang video sapagkat marami po ang nagtatanong, yung iba ay nagagalit na dahil ang sabi nila ay useless. Itong ika nga po ay pagdala sa Senado nitong kaso ni Catherine Camilon dahil wala na daw po si De Castro, hindi makaka-attend dahil ito daw po ay tumakas na. Kaya't napilitan po ako na ika nga po italakay ito kahit ito ang magbabatay po tayo ay dito sa ika nga takbo ng mga public opinion ng ating mahal na netizen na ang binibigyan po natin ng highlight dito ay itong usapang pagtakas ni De Castro. At siyempre itong asawa naman ni De Castro ay maya-maya po natin tatalakayin. Yan lahat po yan ay nirerespeto ko. Hindi po natin masisisi ang ating mga mahal na taga-subaybay kung sabihin po yan. Dahil kahit anong gawin ni De Castro, magpagulong-gulong diyan sa airport ay hindi po uhulihin yan. Dahil wala pong hold departure order. Ay kung ito ho ay mayroong iniisip na pagtakas, siyempre ay napakadalihon tumakas nito. Mga kaibigan, kung gusto niya na ayaw maghimas ng rihas na bakal dahil siya po ang tinuturo ng matitibay na ebidensya. Kaya doon po sa nagagalit na, alam ko, mahal po natin yan. Mga bashers yan ay hindi po nawawala yan sa ganitong takbo. Tima ng ating pagtatalakay, hindi po nawawala yan. At ito po ang sagot ko sa inyo. Nirerespeto ko po ang inyong mga salobin na nakatakas, walang silbi. Ang ika nga po ay pagdala ng kaso diyan sa ika nga po Senado dahil nakatakas na. Itong si De Castro. Ay nirerespeto ko po yan. Ba't ito ang itanim nyo po sa kukutin nyo? Bilang nagsusubaybay din dito dahil hindi kayo magkukomento ho dyan, hindi kayo magme-message sa akin kung hindi nyo napapanood itong video na ito. Kabahagi ko pa rin po kayo na ikangay maliit na aking YouTube channel. Salamat po sa opinion mga kaibigan. But hanggang wala po tayong katibayan na ito po ay tuluyan na nakatakas, kung wala tayong hawak na matibay na ebidensya na tuluyan po itong nakatakas si De Castro, ay nananatili po tayong ika nga po ay hindi maniniwala. Paniniwalaan ko lang po ang inyong public opinion na yan kung meron po tayong katibayan na ito ay nakatakas na. But malaki po talaga ang posibilidad. May tama rin po kayo doon. Kaya sinasabi ko, tama, may tama po kayo. Napakalaki po na posibilidad na makatakas ito. Muli kong uulitin. Wala po itong hold departure order. Kaya napakalaki ho ng posibilidad na nakatakas ito. Kaya salamat sa inyong public opinion. Itong mga nagagalit na useless daw ang pagdala sa Senado nitong kaso na ito. Ay may tama rin po sila. May punto de vista, di ba? Muli po salamat sa inyong public opinion mga kaibigan. Ay katulad nga po ng nasabi ko, welcome po lahat ang mga comment section, mga public opinion dito. Kahit ano po nyo sabihin ay hindi po tayo magagalit. That's why pag may pagkakataon po tayo ay bibigyan po natin ng highlight yan. Pagtatalakay, katulad nga po nito, binigyan po natin ng pagtatalakay mga kaibigan. Dito naman, bilisan na natin. At baka tayo kulangin sa oras. Marami din po ang nagsasabi. Basahin po natin dito sa comment section. Napakadami. Bukod pa yung messenger, hindi ko na isa-isahin. At baka ho tayo kulangin sa oras. Dito. Sana. Magbabasa muna tayo nitong mga komento. Sana matutuloy ang ating case sa Senado dahil kino-cover up ng mga kapwa pulis pag dito sa Toronto tapos na yan. Shoutout sa iyo, Rebecca. Ay maganda po yung punto niya doon. Dapat talaga pong matuloy. Ito. Walang silbihan sa Senado na dinala dahil nakatakas na itong dating police major. Nakatakas na daw, di ba? Maraming salamat po sa opinion.
Buhat naman kay Morales, H. Morales. H. Morales, shoutout po. Maraming salamat, Sir Rapi Tulfo. Ikaw ang pag-asa namin sa Senado na para magsabi niyan sila kung saan niya dinala si Catherine Camilon. Walang ginawa ang mga pulis, sana makulong ng may sala. Saludo kami sa iyo, Sir Rapi. Ikaw na sa susunod ang aming presidente. Bagamat may agenso na ika nga po dito sa ika nga ang tawag dito, pagdala sa Senado ni Rapi Tulfo nitong kaso na ito, ay marami pa rin po ang pumapabor. Ayan. Na ito, last night, baka tayo kulang sa oras. Tama ka, on this vlog, dapat magsalita pati asawa ni Major. Dating Major na lang. Huwag natin sabihin Major ngayon. Shout out sa iyo, H. Morales, 108. Yan po, H. Morales. Ipapakita ko yung mga public opinion nila. Yan. At yun nga po, sabi niya, tama, dapat magsalita pati asawa ni Police Major. Tama po. May punto po siya doon, mga kaibigan. Dahil disclaimer naman, in fairness naman po, hindi po lahat ng iniimbestigahan, hindi lahat ng gustong pagsalitain ho. Ay yan po ay hindi po ibig sabihin na ay suspect. Yan po ay bahagi ng standard operating procedure na ginagawa po ng mga kinaukulan, lalong-lalo na po ang mga kapulisan na nag-iimbestiga dito. Dapat hindi po nila ginawa na pagsalitain itong ika nga po asawa ng dating police major. So ngayon po ay marami po ang nagsusulong na mga mahal natin taga-subaybayan ng kung pwede daw ay imbitahan ito sa Senado itong asawa ni dating police major at nang sa ganun po ay magsalita siya kung ano man ang dapat niya sabihin dito na related ho dito sa kaso sa pagkawala ni Catherine Camilon. Muli, inuulit ko po, hindi po suspect at walang kinalaman itong ikangay pag-iimbita dito sa Senado. Kung iimbitahan, yan po ay isang bahagi lamang ng ikangay legal na proseso pag ganyang mga sitwasyon, mga kaibigan. Maraming po salamat sa iyo nagbigay ng public opinion na yan dahil very healthy ho. Napakaganda po ng iyong mga ikangay punto diyan. Dahil yan po kung matatandaan nyo po sa programa ni Idol Rapi Tulfo, yan po ay nabigyan na rin po ng atensyon na kung pwede inutusan ni Idol Rapi Tulfo itong nag-iimbisi na kung pwede ay itong asawa ni Police Major ay magsalita, ba't hanggang ngayon po ay hindi nagsasalita? Ay kita nyo, isa-isahin natin dito sa pag-iimbestiga ho sa kaso ni Catherine Camilon. Sa pamagitan po ng mga umahawak dito, hindi po nila kayang pagsalitain itong dating Police Major, hindi kayang pagsalitain itong si Magpantay, at hindi rin kayang pagsalitain itong asawa ni dating Police Major. Kaya tumaasa po tayo diyan po sa Senado. Ito po ay magsasalita, mga kaibigan, para na sa ganun po. Tungo po doon sa ikangay magsabi lamang ng katotohanan kung ano man ho ang nalalaman nila dito, mga kaibigan. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Hindi po tayo nagpapakalat ng pictures. Kung wala man nung naipakita ngayon akong mga video na pinagbabatayan natin, ngayon po nagbatay naman po tayo. Diyan po sa mga public opinion at siyempre, iyan po ay nababatay din in relation dito po sa takbo ng kaso na tinatalakay natin. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.